Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Isang mapayapang pagkikinig po sa inyong lahat, mga minamahal namin mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bring Christ into Your Home. Magandang gabi po sa inyong lahat, Brother Ronnie Aclo po. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Kami po si Sister Marjorie ng San Rafael. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal namin taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina. Ang Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. Linggo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito sa programang Ang Mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoong Hesukristo, kahit na di po kami gaanong karapat-dapat sa inyong harapan, kami po ay umaasa sa langit. Inilalagay po namin ang lahat naming pag-asa sa inyo. Umaasa po kami lagi sa inyong kabutihan, karunungan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming mapatunayan namin ang pag-asang ito sa pamamagitan ng sapat na pagsunod, pagtupad at pagganap sa inyong banal na kalooban sa lahat ng mangyayari sa amin. Naway mabigyan po namin kayo ng kasiyahan sa lahat ng aming mga gawain na walang kapalaluan, walang pagkayamot at kasakiman. Huwag nawa naming makalimutan na kayo pa rin ang may kapangyarihan at maghahari sa amin. Gawin niyo po kung ano ang nararapat para sa amin at umaasa po kami sa inyo. Dalangin din po namin lagi ang mga sponsors, mga volunteers, mga staff at ang Radyo Maria Director at lahat ng tumatangkilik at nakikinig dito sa himpilan ng mahal na ina, na patuloy ang pagbabasbas ng ating poong may kapal na laging kasama ang Diyos, Anak at ang Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Birhen, luklukan ng karunungan, panalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa ating pong panalangin. At muli po ang ating paalala na mga programa po ng ating himpilang Radyo Maria ay maaari rin po nating mapakinggan sa mga karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po ang pagbati po sa inyo at pagpupugay ng mapayapang gabi, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Narito na naman po ang inyong mga abang lingkod sa Ipapawid na muli po nag-aanyaya sa inyo na kami po ay inyong samahan sa atin pong makabuluhang kwentuhan sa gabi pong ito ng linggo. At habang kayo po ay nandyan at naghahanda ng mga kakailanganin para bukas sa atin pong pagpasok na naman sa ating mga gawain sa trabaho, tuloy-tuloy lang po inyong gawin yan at tayo po ay makinig sa atin pong programa na po. Hindi naman po makakaistorbo sa inyo to. Hindi, ito po isang karagdagan pa po sa ating pang-araw-araw na
magiging takbo ng ating buhay sa loob ng isang linggo, ano po, na atin pong tatahakin bilang mga magulang, estudyante, ano po, kung sino man po tayo na meron pong mga obligasyon sa atin pong buhay sa araw-araw. Nandito po ang ating kapatid na muli, Sister Marjorie. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din po, Brad. Kami na po dalawa muna, mga minamahal na mga taga-subaybay. At tawa po, kahit dalawa lang po kami rito ni Sister Marjorie, sisikapin po natin at hilingin po natin sa ating Panginoong Diyos, sa ating mahal na ina, na kami po ay makapagdulot po sa inyo ng isang kaliwanagan at isang kaalaman, ano po, sa ngalan po ng pagtatanghal ng ating programang ang mistisismo ng tunay na buhay makadiyos ng Kristiyano Katoliko. Ito pong ating programang tinatalakay tuwing ikasyam ng gabi ng linggo dito po sa himpilan ng ating mahal na ina. At hinihingi po natin ng paumanhin, ano po, ang ating mga kasama dito na maaari po nagpapagaling pa po sila, ano po. At Sister Merly rin naman, meron pa po mga gawain talagang hectic po ang schedule ng ating isang kapatid na yon. Kaya tinalaman po siyang ipagdasal na sana po ang mga gawain niya kanya pong matugunan ng maayos. At nawa, huwag siyang magkasakit, ano po, dahil marami po siyang obligasyon din po sa ating inang simbahan. Kaya naman po mga minamahal na mga taga-subaybay, pagtsagaan nyo na lang po muna kami. At tuloy-tuloy po tayo sa ating tatalakayin, ano po. Pero bago po yan, tanong lang po namin, nakapagsimba na po ba tayo? Ano po? Sana. Kasi ito po ang unang linggo ng ating pagdiriwang ng Adviento o Advent. Ano po? Na ibig sabihin ng Advent, yung pagdating. Ito pag-broadcast na po nito ng pagdating, ano po. Pero sa Ebanghelyo po kanina, ating pong babalik tanawin, ano po, kung ating pong natatandaan yung binasa sa ating mga simbahan, sa ating mga parokya sa pagtatanghal po ng Santa Misa, pagdiriwang po. Yung binabanggit po ng Ebanghelyo kanina, ano po, yung pagdating na tinutukoy, ano po, hindi po yung Pasko, ano po, kundi ito po yung huling panahon ng pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung paghuhukom. Ano po, ang Ebanghelyo po kanina. Ano po, sa paghuhukom na yan, marami pong natatakot. Bakit po natatakot ang tao sa paghuhukom? Kasi hindi handa, ano po. Kasi pagdating ng paghukom, general judgment pa yan o particular judgment, ano po, yung isang pagkamatay, yung buhay natin talagang natatapos na particular judgment po, ano po, darating po tayo lahat dyan. Pero marami nga po natatakot dyan. Ang unang-una pong kadahilanan kasi po, hindi handa. So, kailangan po tayong maghanda. Kasi ang sinasabi nga po ng Ebanghelyo kanina, kung atin pong babalikan, para po sa karagdagan po ng ating pag-aaral, ano po, sinabi po ng Panginoon doon na kung ano yung nangyari sa kapanahunan ni Noe, ay ganun din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Noong mga araw na yun, bago ang malaking baha, ang mga tao ay nagkakainan, nagiinom at nag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na si Noe ay pumasok sa arka. So yun po yun, ano po. Pagkatapos nga po, kung ating pong susundan, nagkaroon ng malaking baha, mga minamalang mga taga-subaybay, ano po, at nalunod po yung buong mundo. Ang natira po ay 8 katao lang po pamilya ni Noah, ano po, ni Noe. Kaya naman sinasabi ng ating Panginoon ninyo, Panginoong Jesucristo, na tantuin ninyong mabuti ito. Sabi niya, na kung alam lang ng Ama ng Sambayan kung anong oras o sa gabi darating ang magdanakaw, siya ay magbabantay at di niya pababaya ang looban ng kanyang bahay. Kaya magsipaghanda kayo sapagkat sa oras na di ninyo inaakala ay darating ang anak ng tao. Ibig sabihin niya po pagdating niya, ano po, ng ating Panginoon. Siya ay dumarating, sabi nga po, meron talagang general judgment. Ayan po, yan po ay sinasampalatayanan ng ating inang simbahan sa katuruan ng ating inang simbahan. Subalit meron pa pong tinatawag na isahang pagtawag sa atin, ano po, yung particular judgment, yung nga pong kamatayan natin, na kinakailangan pagdating niya sa atin, tayo ay nasa loob ng arka. Hindi po tayo malulunod. Ano po ba yung arka na ating sasakyan ngayon sa panahon natin ngayon? Upang wag po tayong masama rin sa mga mahuhukuman. Ano po? Kaya na nga po itong arka ng ating pananampalatayang Kristiyano Katoliko, yung atin pong pagsasabuhay ng pagiging isang
Kristiyano Katoliko o ng ating pagiging anak ng inang simbahan. Pagkat marami nga po ang nabinyagan, marami pong sinasabing sila'y Kristiyano, mga Katoliko, pero wala pong ginagawa. Ano po? Ay napakalungkot po sa isang napakalaking kalungkutan po, hindi lang po sa part natin, kundi maging sa kalooban ng Diyos na datnan tayo sa ganitong uri ng estado ng ating buhay na wala po tayong ginagawang anuman. Sabi nga po, hindi po natin nagagawa yung tinatawag na talagang purpose natin sa buhay natin. Ano po? Nagwawalang bahala tayo sa isang katotohanan na darating sa atin. Yun na nga po yung panahon ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng kamatayan sa ating buhay. Marami pong natatakot sa kamatayan sa pagdating niya sapagkat hindi nga po handa. At dito po sa ating programa, tayo po ay unti-unti pong naghahanda. Inihanda po natin ating mga isip, puso at kalooban. Ito po bilang pagtanaw po sa atin pong tinalakay sa mga ilang simbahan po natin, sa mga parokya po natin. Ayan nga po ang paksa ng Ebanghelyo, ang pagdating ng anak ng tao. At ito po ay iniuugnay po sa ating unang linggo ng Adbiento, nang malapit na po ang pagdiriwang ng diwa ng Kapaskuhan sa ating mga inang simbahan. At bago po tayo tuluyang dumako sa ating panibagong paksa na tatalakayin po sa gabing ito, balik tanawin po muna natin ating pong huling tinalakay nung nakaraang linggo, Sister Marjorie. Opo bro, yung pagmamataas po na ito nga ay isang saloobin ng tao na inaako niyang higit siya sa lahat. No? Ito po ay lagay ng kalooban na negatibo sa ating pagkatao. So kung tayo po ay nagmamataas, nililin lang po natin ng ating mga sarili. Pagkat tayo po ay pare-pareho lamang at pantay-pantay po lamang tayo sa mata ng Diyos. Kaya't iwasan po natin dahil hindi makapagdudulot ng kabutihan sa ating sarili ang pagmamataas. No? Gawin po nating modelo ang ating Panginoong Hesukristo na dumating nga po sa mundo hindi upang siya ay paglingkuran, ngunit hangad pa niya ang maglingkod. Na gayon din po sa ating mga kalalagayan sa mga panahong ito ay maglingkod po tayo, gamitin po natin ang mga kayamanang nasa sa atin, no? Material man or spiritual, upang makapaglingkod po tayo sa kapwa. No? Kung wag po tayong manalig sa kayamanang lumilipas, bagkos magpayaman po tayo sa magagandang gawain, magbigay po, no? Be generous to others, no? Para sa ikatatamo ng tunay na buhay. At ito nga tunay na buhay na ito nga yung kapag naisasagawa na natin yung kababaan ng loob sa sarili po natin. So yun po yung kalaban ng pagmamataas na sa atin nga po, sa mga kasalanan po natin, nagawa pa po tayong itaas ng ating Panginoong Hesukristo. No? Sa pagsasabi niya, nang nakabayubay siya sa krus, sabi niya, Ama ko, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So tayo po bilang tao, wala po tayong karapatang magmataas pagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakababa para po sa atin. At yun nga po yung ating isasabuhay sa sarili natin na magkaroon po tayo ng kababaang loob upang makita din naman natin ng ating kapwa, no? Mabigyan natin sila ng biyaya. At nang sa gayon tayo ay maging isang tao na tunay na anak ng Diyos. So yun po, magpakababa po tayo palagi. Maraming salamat Sister Marjorie sa pagbabalik na po sa ating nakaraang tinalakay na tungkol sa pagmamataas na hindi po makapagdudulot talaga sa atin ng wala po tayong mararating doon, kundi pababa. Pagbagsak ang mararating po natin sa pagmamataas. Sapagkat ayaw po ng Diyos ang pagiging palalo. Nakalimutan nga po natin ibanggitin nung nakaraan sa ating tinalakay sa paksang yan, yung pagmamataas, yung nangyari yung binabanggit sa aklat ng pahayag ni Apostol San Juan, na yung mga anghel na pinalaya sa langit sapagkat sila ay nagmataas. Gusto nilang pagmataasan ng Diyos, gusto nilang sila ay kilalanin din Diyos, kaya naman nangyari, sila ay napabulusok sa kailaliman ng daigdig at nagkaroon ng sarili ng kaharian na tinatawag nga pong impyerno. At dahil po yan po ang dahilan kung bakit tayong mga tao ngayon patuloy na sinasabukay ng iba't ibang uri ng ating mga kahinaan
Dahil may mga anghel nga po na pinalaya sa langit na ang tawag sa kanila sa panahon natin ngayon ay mga espiritu ng demonyo. Ano po? Na pilit na tayo ay gustong isama dun sa kanilang malungkot na kinaroroonan. Ano po? Bilang tao. Sapagkat ang tao nga po ay kinaiinggitan nila. Sapagkat tayo lamang po mga tao ang pinagkalooban ng Diyos na kahit po magkasala ng ilang ulit ay ilang ulit din pong patatawarin ng Panginoong Diyos. Pero sila po hindi na po binigyan ng pagkakataon o ng kapatawaran ang mga anghel na nagrebelde sa kaharian ng langit na pinabulusok sa kailaliman ng impyerno. Ano po? Subalit taglay po ang kanilang malaking pagkainggit, pagkagalit sa tao. Pagkat tayo po ay laraw at bangis ng Diyos, kaya naman nandito po sila sa ating kapaligiran upang tayo po ay sirain. Ano po? Kaya naman sa atin pong panibagong paksa na ito, atin pong tatalakayin, ano po? Isa na nga po yung sinasabi, tinalakay natin yung pagmamataas, isa po yan sa kanilang mga impluwensya upang tayo po mailayo sa Diyos, yung pagmamataas. Impluwensya po yan na hindi galing sa Diyos. Yan po ay impluwensya ng kapalaluan na galing sa pagmamataas ng mga demonyo, ano po, ng mga anghel na nagrebelde sa luklukan ng kaharian ng langit. So, andito po tayo sa atin pong panibagong paksa at alam naman po natin kung bakit natin kailangan gawin ng mga bagay-bagay nito. Kamukha po natin na pag-usapan na nabanggit na po na mayroon nga pong kalaban ang ating buhay, ang ating pagiging spiritual na pagkatao o pagiging nilalang. At yan na nga po yung demonyo na maaari tayong maisama at matalo at mailayo sa piling ng ating iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya naman po sa panibagong paksa natin, atin pong bibigyan ng malaking proteksyon yung ating isip, puso at kalooban ng ating pagkatao sa panibago nating paksa. At ang paksa po natin ngayon, mga minamahal ng mga taga-subaybay, ay pamamagatan po nating pagkamahinahon. Napakagandang pakinggan. Opo. Pero napakahirap gawin. Tama po. Di mo ba, Sister Marjorie? Tama po, Brad. Napaka-gaan, napaka-smooth pakinggan. Pagkamahinahon. Napaka-smooth, pero napakahirap namang gawin. At isabuhay. Kaya naman narito naman tayo, mga minamahal na mga taga-subaybay, ang inyong mga abang lingkod sa papawid para sama-sama po natin itong pag-aralan at talakayin para maging maging dagdag na kaalaman sa ating saloobin na atin po magagamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagkamahinahon, ano bang definition niya dito sa English? Yun po yung calmness, na the quality of being calm. At ganyan din yung pagiging gentleness natin, na the quality of, or state of being gentle. So yun po. Pagiging malumanay. Opo, malumanay. Opo. At pagiging mahinahon. Pero sa buhay nga po natin ngayon, sa atin pong kinagalawang takbo ng ating lipunan, para napakahirap po siguro magpakahinahon. Opo, Brad. Sa bahay na lang po Sigaw dito, sigaw doon. Mapapansin niyo po kahit nasa anong antas ng lipunan, siguro hindi naman, maliban na lang sa talaga siguro hindi na nakikita-kita yung mag-anak sa loob ng bahay. Opo. Pero yung ibig sabihin sa loob ng sambahayan po natin, sa atin po mga magulang, minsan pagkapapasok na yung mga anak, kailangan gumising ng maaga. Parang hindi mo kailangan, hindi ka magtataas ng boses, parang walang gagalaw. Kaya naman, yung pagkamahinahon hindi mo na gusto mo lang hawakan talagang ayaw pa rin, kumakawala pa. Napakailap ng kahinahunan pagka mahinahon natin, So yan po yung yan po yung pang-araw-araw na nangyayari po sa buhay natin, lalo bukas, mga minamahal na mga taga-subaybay. O tingnan niyo po bukas. Ewan ko lang kung magiging mahinahon pa kayo bukas niya ng umaga, pagka tayo po naghahabol na ng mga oras natin. Opo. Yan po isang obserbasyon po natin sa buhay po natin. Magkaminsan nga po sa ating mga anak dahil sa atin pong pagpupursige na sila maiayos, yun nga po, minsan lumalampas po tayo doon sa parting yun, minsan namumura po natin, kaya po nakapagsasalita po tayo talaga ng
ng ano, ng Maganda. hindi kaaya-aya sa kanila. Sa pandinig po nila, opo. At yun nga po ating sinisikap na iwasan. Opo. Sa pamilya pa lang po natin yan, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, ano, sa gisingan sa umaga, sa pag-aasikaso, ano po. Yun nga po ating pinipilit na pinagsisikapan, ano po, na tayo sa ating pamilya, maging isang mission po natin yan. Kaya yung ating nakaraan, Sister Marjorie, naalala mo yung nag-talk noon sa ating Opo. National Assembly noon. Anong grupo sila? Evangelion. Yung grupo pong Evangelion na ang topic po noon ay work, values of work. Yan po. Yung pagiging missionary. Ano? Opo, missionary. Yung ano bang kahulugan ng pagiging isang missionary? Ano ba tayo bilang isang misyonero? Ano po? Yan. Kamukha po natin, mga minamahal yung mga taga-subaybay, kayo yan, kahit hindi man po kayo nasa literal na simbahan, Opo. no, marinig po kayong maging isang misyonero, ano po, sapagkat katulad po ng inyong mga anak, na hindi niyo naman ginusto, sinilang yun sa piling nyo, yan ay galing sa Diyos, ano po, biyaya sa inyo. Yan ay isang mission po natin, ano po, ng bawat magulang, yung mga anak na yan, paano natin silang itataguyod, hindi lamang sa mga financial na bagay, kundi maging sa moral at spiritual na bagay, ano po. Kamukha nga po ng mga simpleng pagpapalaki sa kanila. Opo, yung pong, kung ano yung ating masasabi sa kanila, magiging tatak sa kanila yun, ano po. Kaya naman, sikapin po natin na ang pagiging misyonero po natin sa buhay na ito, hindi man po sa simbahan o maging sa ating pamilya lang. Sabi nga po, nabanggit yung mga pag-aaral ng Sister Marjorie, di ba sinasabi, hindi naman kailangan lumayo ka sa inyong bahay, di ba? Sa bahay niyo para maging misyonero ka. Kahit kasi nandyan ka, kung talagang aalamin mo kung anong role mo talaga sa buhay na yan, makikita mo isa ka palang misyonero. Hindi lang sa iba, maging unang-una na sa sarili mong tahanan. At yan po ang role natin, mga minamahal ng mga magulang sa ating tahanan. Isa po tayong misyonero, ano po, sa ating mga anak at sa ating buong pamilya. Hindi lang po sa ating mga anak, hindi pati po sa ating kanino mong mahal natin sa buhay na parte po ng ating ginagalawang pamumuhay. Kaya sa parte po ng buhay pamilya natin, yung paano tayong maging isang mahinahon na mga magulang, ano po, sa piling ng ating mga mahal sa buhay, katulad ng mga anak natin. Medyo may mga kakulitan yan, ano po. Opo. Kahit na hindi mga elementary, mga college na, high school, ano po, lalo yung mga edad na yun, ano po, na minsan meron po tayong mga bagay-bagay na minsan gusto na nating lumampas talaga. O kaya nalalampasan na natin yung ating limitasyon bilang isang tao sa kanila. Kasi kahit na po mga anak lang po natin yan, meron po yung karapatang pansarili sa kanilang buhay. Ano po, hindi naman po pwede na porke anak mo, gusto lahat ng sabihin mo, kaya gagawin mo, pwede na yun. Hindi naman gano'n, ano po. So, doon po tayo nag-iingat. Kaya naman sa paksa po natin ng pagkamahinahon, ito po yan, ito nga po yung pinapaksa natin na napakahirap nga po ang ang pagpapakahinahon. Pero ito nga po, tumatalakay tayo nito at sa ayon natin sa gusto, dapat po talaga natin gawin to. Ano po, di po ba, Sister Marjorie, ano po, para tayo po makapamuhay ng maayos. At ano man ang mangyari, sabi nga, makikita sa atin ng mga mahal natin sa buhay, mahinahon tayo. So, yun ang napakagandang bakas, di ba? Yung tatak na may iwan natin sa kanila, sa kanilang paglago sa buhay, yung pagiging mahinahon. At importante po yan. Apo, nakita naman natin ang ating mga mahal sa buhay, yan haharap sa komunidad. Kung hindi po nila makikita yung kahinahunan, ano ba, sa bahay natin, murahan ng murahan, ano po, sigawan ng sigawan, sinisigawan ni ganito si ganyan, ni nanay, si tatay, ni nanay, ano po, ni kuya, si ate, o kaya sila lahat, nagsisigawan na lang. Yung po ugali nga, madadala yan sa kalsada. Opo. O sa komunidad, ano po, konting hindi maintindihan, nagsisigawan na, nagmumurahan na. Kaya nangyayari, dahil sa kawalan ng kahinahunan, tingnan natin sa kalsada, ang dami pong eksenang nangyayari, ano po. Na-adapt po. O,
simpleng ano lang, simpleng hindi pagkakaintindihan, nagkasigawan, nagmurahan, Nauwi sa barilan, nauwi sa patayan. So yun po yung yung kawalan ng kahinahunan. O bakit ganun po yung mga tao? Kasi unang-una po, yan po kasi napupulot nila talaga sa loob din ng bahay, sa loob ng kanilang tahanan. Kaya yung iba naman, wasak yung tahanan nila, minsan broken family sila, nakikisalamuha na lang sa mga kung saan-saan, sa mga palaboy-laboy na mga barkada, So yun din ang napulot nila. Pagka konting di pagkakaintindihan, trouble, away. Kaya diyan po nagkakaroon ng problema sa lipunan po natin. Dahil sa kawalan po ng pagtuturo at kawalan ng tawag na pagsasabuhay sa kahinahunan, pagiging pagkamahinahon. Kaya naman po sa atin pong papaksain na ito, napakalaki nga po ng kaugnayan ng espiritualidad natin sa atin pong tinatalakay na ito. Sapagkat itong bahaging ito ay napakaselan kung atin pong titingnan. At mabibigla nga po kayo kung anong meron dito, kung bakit kailangan natin itong gamitin yung pagkamahinahon. Sa atin pong pagpapatuloy, atin po munang tunghayan yung isang pagbabahagi ng ating kapatid na si Brother Jimmy Season. Ayun. Ang pagkamahinahon ay ang pagkontrol sa nararamdamang galit o pagkainis. Pinag-aaralan niya muna kung tama ang kanyang gagawin at sasabihin upang di humantong sa di magandang kahihinatnan ng lahat. Tulad din ng katimpian, nagagawa niyang pigilan ang sarili upang walang masaktang tao. Anumang gusot ay maaari pag-usapan sa mahinahong paraan. Di kailangan gumamit ng dahas o humantong sa away. Ang tagubiling maging mahinahon sa lahat ng bagay ay angkop sa bawat isa sa atin. Ang kahinahunan ay isang banal na katangian ni Hesukristo. Hangad niya na pairalin ng bawat isa sa atin ang katangiang ito. Ang matutong maging mahinahon sa lahat ng bagay ay isang espiritual na kaloob na mapapasa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So yun po, Brad. Maraming salamat, Brother Jimmy, sa inyo pong pagbabahagi. Napakaganda po, At ito nga po yung, sabi nga po, dinudulot ng Holy Spirit, yung pagpapakahinahon. Totoo po yan, Kaya, para maging mahinahon po tayo lagi, kinakailangan po tayong laging nagdarasal. Itong parting pong ito ng ating saloobin ay hindi po natin makukuha to. Kung sabi nga po ng ating isang kapatid sa kanyang pagbabahagi, ay pagkontrol sa sarili, self-control. Sinabing self-control, ito po ay tinatawag na pagsupil. At itong bahaging ito ng pagsupil ng tao ay tinatawag din nating pagbabanal. Yan, piety. Piety. O gawang pagpapakasakit. Napakahirap pag kinontrol mo yung galit mo. Dahil sa isang kahinahunan, kasi ang isang taong nagpapakahinahon, ano man po nakikita niya sa harap niya, hindi po kaagad nagkakaroon ng reaksyon niya. Siya ay nananahimik muna, tinitingnan niya ang pangyayari, at saka pa lamang siya gumagawa ng nararapat para sa pagkakataong naganap. Hindi yung kaagad-agad, nag-react kaagad. Nawawala po yung pagiging mahinahon natin. Kaya, ito po isang uri ng bahagi ng pagkontrol ng ating sarili o isang uri ng kabanalan sa ating sarili. Kaya mapapansin po natin sa atin pong mga tinatawag na susi sa ating paglalakbay sa buhay na walang hanggan, meron po tayong tinatawag doon na moral virtues na binubuo po ito, mga katangiang moral. Ito ay binubuo ng katimpian, katatagan, katarungan, at katyagaan. Ang tawag po dyan apostolic seal o selyo apostolica. At dito po sa apat pong yan, maituturing po nating rehas po yan para ang ating kapayapaan ay manatili. Subalit ang rehas po na yan, maaari pong mag-iba, o ang kapayapaan mo, maaari pong
matanggal dyan kung hindi po natin lalagyan ng padlock. Ano po. So, ang pinaka-padlock nga po ng 4 na moral na yan na atin pong ginagamit, no? Katatagan, katarungan, katimpiyan, katsagaan, ito po ay binabalot at kinakandado ng kahinahunan. So, ito yung pinaka-kandado po ng moral virtues, ang kahinahunan at ang pagiging mahinahon. O, nilalak po natin ang mga bagay-bagay o mga tinatawag nating mga selyo apostolika na yon, yung 4 na yon. So, kaya sa bagay na ating pagkontrol, pagka mahinahon, ano po, diyan na nga po pumapasok na ito isang uri ng kabanalan sa ating mga sarili. Kaya kung tayo po ay nagpapakahinahon, tandaan po natin na tayo po ay pumapasok sa isang uri ng kabanalan sa ating mga sarili. So, alam na po natin yan, mga minamahal ng mga magulang, ano po, sa inyong mga anak, ano po, konting pasensya, konting pagtitimpi, pagiging mahinahon, ano po, at maging sa ating po mga pinupuntahang mga lugar gawain, ano po, sa ating pong mga pinagtatrabahuan, ano po, sa mga kasama po natin sa hanap buhay, ano po, sa ating trabaho. Ay nako, makikita po natin dyan kung di po tayo nag-aaral at wala po tayong baong kahinahunan, baka maging katulad na rin po tayo ng iba, ano po. O kaya naman po sinasabi rito sa atin pong sa atin pong isa pang talata na atin pong babasahin kung bakit kailangan po natin talaga itong pagkamahinahon. Ayon po sa unang sulat ni Apostol San Pedro na may kabanata 5, talata 8 hanggang 10. Binabanggit po rito ni San Pedro na magpakahinahon kayo at magtanod. Ang demonyo na inyong kalaban, katulad ng isang liyong ngumangasab, ay gumagalang naghahanap ng masasakmal. Labanan niyo siya ng may matibay na pananampalataya. Yamang nalalaman ninyo na gayon din ang hirap ay dinaranas sa inyong mga kapatid sa buong daigdig. Sabi nga niya rito, ano po, magpakahinahon tayo, sabi ni San Pedro. Dahil nga po, ang kalaban natin ay yung demonyo na katulad ng isang liyong ngumangasab. Ako po, naghahanap ng ngumangasab ang leon, ano po. Ang demonyo katulad ng isang liyong ngumangasab. Nagumagala, ano po, at naghahanap ng masasakmal. Kaya sabi niya, labanan niyo siya ng may matibay na pananampalataya. So yan na nga po, yung parting ito ng pananampalataya ay itong ating pagiging mahinahon. Po, magpakahinahon kayo, sabing gano'n, at magtanod. Paano po natin gagawin yung pagtatanod? Sa pamamagitan nga po ng pagiging mahinahon natin at tayo ay nananalangin. Ano po? Yung pananalangin. Kamukha sinasabi ng Sister Marjorie, ano po? Manalangin. Yung pananalangin para tayo ay magkaroon ng kahinahunan at makita natin, mabantayan natin yung ating mga sarili. Kasi sinasabi magtanod, ano po? Ano ba tatanuran natin? Tatanuran natin yung laman ng ating isip, ng ating puso, at ng ating mga kalooban. So ito po ay isang panloob na pagbabantay, ano po? Pagtatanod. Mga minamahal na yung mga taga-subaybay. Kaya bakit dapat natin gawin? Yun nga po, may kalaban pala tayo. Yung demonyo na gusto tayong sirain. Kaya yung nakikita po natin mga eksena sa labas ng ating sambayanan, sa ating sambahayan, mag-isalog na ating pamamahay. Di po ba, nagkakaroon po tayo ng mga pagtatalo paminsan-minsan, ano po? Ayan po ay mga gawa ng kalaban ng ating pagkatao. Yan po yung demonyo na katulad ng isang leon daw na gumangasab. Siya gumagala. Kaya ma-eksena ng buhay ng tao, makita sa napakasimpleng ano po, pagtatalo, buhay ang nawawala. Hindi naman po siguro kagustuhan ng Diyos yun. Di po ba? Ibig pong sabihin, totoo po yung sinasabi ni Apostol San Pedro na dahil sa kawalan ng kahinahunan, ang demonyo ay nakakapasok at hindi natin napaglalabanan. Nagiging biktima po tayo ng espiritu ng demonyo kung tayo po ay hindi nagkakaroon ng kahinahunan, ng pagiging mahinahon. Kaya sinasabi nga po na ito pong pagkamahinahon ay isang napakalaking biyaya sa atin ng Espiritu Santo. Sinasabi nga ng
ng ating kapatid kanina, ano po. Paano bang nangyayari to? Sabi niya, paano bang pumapasok to? Pag minsan, sabi nga, yung mga kalaban na to, o nakakapasok sa atin, sa sandaling nawawala po tayo sa pagpipigil. Ano po ba yan? Kaya nga po meron tayong pinag-aralan nakaraan. Kung ating pong babalikan yung mga napag-aralan po natin, yung 5 pandama ng tao. Opo. Ano po, yung mata, ilong, bibig, tenga, kamay at paa. Mga sangkap ng ating unang pagkatao, ano po, yung ating mababang sarili o 5 pandama na sinasabing nagiging kasangkapan o ginagawang pintuan ng kalaban para tayo po ay maibagsak sa ating pagiging mahinahon. Bakit? Kasi po kung ano yung makikita ng mata na ayaw natin, ano po, nanggigigil na tayo, ano po? Opo. O kaya kung ano yung naririnig natin, lahat po yan nagsisimula saan? Sa salita, ano po? O, sa salita po yun ng nakikita na nagmumula lahat. Kaya sinasabi ng isa namang talata sa aklat ni Propeta Sirach, sa sandaling nagpipigil siya ng kanyang salita, saka pinaparangalan ng mga labi ng marami ang kanyang kahinahunan. Nabibilang sa mga kayamanan ng karunungan ang kahinahunan. So, ibig sabihin, ito pong kahinahunan, napakalaking bagay po sa atin sapagkat kung mayroon po tayo nito, may taglay-taglay po tayong isang uri ng kayamanan. At binabanggit nga po ni Propeta Sirach na ang kahinahunan ay isang kayamanan ng karunungan. Yun pala, ano po, isang spiritual na kayamanan para sa atin ang magkaroon po tayo ng kahinahunan. Kaya sikapin po natin na ito po ay huwag mawala sa atin, mga pinamahal na mga taga-subaybay, ano po, tayo ay manalangin na itong kahinahunan, bitbit po natin, baka mawala yung kayamanan natin. Opo. Yung kayamanan ng karunungan. At sa atin pong pagpapakahinahon, yung pong aral ng, sabi nga po ng pagbabanal, atin pong laging pinakikilala yan. Ano-ano ba ang mga pamamaraan ng pagbabanal? Yung nga po, binabanggit po natin. Yung una na po, tayo po dumalo sa Santa Misa. Yan po, lagi po tayong pumasok sa ating inang simbahan. At lagi po nating tanggapin ang mga biyaya na pangkaluluwa, katulad po ng mga sakramento sa Eucharistia, ano po, yung ating pagtanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung titingnan po natin, hindi po pangkaraniwang tinapay lamang yun na ating pong kinakain, ano po. Yun po ang magbibigay ng kalusugan sa ating pangkaluluwang buhay para po ang atin pong hinahangad na pagbubuhay ng matuwid na taglay ang kahinahunan ay atin pong maipagpatuloy. Kami nga po magampanan po natin yung pagiging mahinahon sa harap ng Diyos at ng ating kapwa. Sister Marjorie, meron pa tayong kay Sister Opo. binabahagi? Yun. Para galing po kay Sister Merly, ang taong mahinahon ay hindi ora-orada kung magpasya at kung mag-isip, ay pinagdinilayan muna niya ang bawat sasabihin at gagawin. Siya ay mahinhin, mahinahon sa kilos, galaw at pananalita, mapagpasensya, mapagsakripisyo, at matatag sa lahat ng pagsubok sa buhay. Hindi basta-basta magagalit, may awa ang kanyang puso. So, yun po yung mahinahon. Yun po yung isang bahagi po ng sinasabi ng ating kapatid. Thank you nga pala, Sister Merly, sa inyo pong pagbabahagi. Ano po, kahit na wala kayo rito, nandiyan naman ang inyong pagbabahagi. Maraming salamat. Yung nga po, ang binabanggit ng ating kapatid, ano po, yung awa sa puso sa pamamagitan ng pagpapakahinahon. Sa atin pong buhay spiritual naman, sa mga pagsubok ng buhay, Sister Marjorie, paano ba tayo naging dyan? Yun po, yung pagkamahinahon natin kapag di po ba nanggagaling siya sa 5 pandama, kung ano po yung ayaw natin, medyo doon na po nagtitrigger na nawawala yung pagkamahinahon. Isang part pa rin po sa pagkataon natin yung pinapahalagahan natin yung sarili natin. Na kapag syempre ayaw natin yung ganito, yung gusto mo lang, yung gusto mo, ay naroon po tayo na hindi po tayo nakakapagparaya, no, sa mga meron sa atin, sa mga dumarating sa atin, no, napapakawalan natin yung isang kahinahunan. At syempre po upang
mapaglabanan natin to. Manalangin po tayo palagi, lalo tigit ang Santo Rosario po na siya po ang ating magiging katulong palagi. So darating po tayo sa puntong mapapag-aralan po natin, may isip natin kung ano ba yung gustong ihayag sa akin nito. So maging mahinahon lang po tayo para makita po natin, magkaroon po tayo ng mata para maunawaan po natin yung mga nangyayari po at dumarating sa buhay po natin. So yun po, Brad. Sa mga pagsubok, ano po? Opo, pagsubok. O katulad po ng ating mga kapatid na nasa ibayong dagat, ano po, na nakikinig po sa atin ngayon, at maging yung sa mga malalayong probinsya rito sa Pilipinas na nakakapakinig sa ating tinatalakay, ano, na pagkamahinahon. Sa inyo po mga minamahal na mga taga-subaybay dyan, ano po, napaka-halaga po nitong paksang to ng pagpapakahinahon. Lalo tigit, malayo po tayo sa mga mahal natin sa buhay, ano po. Bago natin gawin ng isang bagay, bago natin sabihin, pag-isipan po nating mabuti o kaya magdasal po tayo. Ano po? Hingin po natin sa Diyos ang kasagutan, ang tamang pamamaraan o aksyon na dapat nating gawin para po tayo magabayan sa atin pong pagninilay. Alalahanin po natin na ang pagkamahinahon ay hindi po ito ordinaryong saloobin na dapat lang natin gawin, kundi ito po isang gawang kabanalan. Inuulit po natin sa inyo mga minamahal mga taga-subaybay, ano po? Ito isang gawang pagpapakabanal ang pagiging mahinahon. Kaya kung tayo po gumagamit po nito o nagagawa po natin to, kahit nasaan po tayo naroon, kahit kayo po inaandyan sa ibayong dagat, nasa abroad kayo, nasaan man kayong sulok, ano po, at itong pagkamahinahon itaglay-taglay po ninyo, natin, ano po, tayo po ay nagiging isang misyonero sa ating mga sarili. Ano po? Tayo nagiging isang kasangkapan ng Diyos para makapagdulot sa iba o makapag-akit sa iba ng isang uri ng ugali o isang moralidad, di ba? Na tayo ay maging isang taong halimbawa na dapat na pamarisan. Kaya kung nandiyan po tayo at sabi nga nakikita po natin na tayo po ay nakakapagdulot ng mabuting halimbawa sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagkamahinahon, nagiging misyonero na po tayo. Yan po ang ating nagagawa sa buhay natin kung meron po tayo niyan. At sa anumang pagsubok, ano po, mga problema na dumarating, kailangan po natin yung pagiging mahinahon. At isa po sa mga tungkulin po natin yan na magpakahinahon po tayo bilang tao, lalo sige tayo po ay mga binyagan o tayo mga Kristiyano. Hindi po ba? Kasi po sa ibang bansa, ang makakasalamuha po natin dyan, iba-ibang relihiyon po, ano po, maging halimbawa po tayo, magbigay po tayo ng halimbawa sa kanila na tayo nga ay mga tao ng muling pagkabuhay. Tayo nga ay Kristiyano. Sapagkat ang aral po ng Kristiyano aral ng kahinahunan. Ang aral po ng Kristyanismo. At lahat po ng bagay ay itinaguyod po ng ating Panginoon, tinapos niya ng may kahinahunan sa kanyang sarili, ano po. Hindi siya naging marahas, ano po. Sa kabila ng mga libak, mga pananakit sa kanya, ang ating Panginoon ay nagpakita ng halimbawa ng pagiging mahinahon. Sabi nga po, naging katulad niya raw po siya ng isang tupang dinadala sa patayan na hindi kumikibo, ano po. Ganun kahinahon ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang idaos ang kanyang misyon dito. Para ang kasalanan ng bawat isa sa atin ay tubusin niya at magbigay at magturo ng daan ng pagbabalik loob sa pamamagitan ng halimbawang ipinakita niya. Sa anumang pagsubok ng ating buhay, sabi nga po, maging katulad po tayo at maging halimbawa natin ng ating Panginoong Jesucristo, ano po, sa kanyang pagkamahinahon na taglay pa rin po ang kanyang pagiging mababang loob. Yan. Ito po ay kakambal ng kababaang loob pa rin itong pagkamahinahon na ito, ano po. Sinasabi po kung tayo po ay tunay ng mga binyagan, ayon po sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma na pinamagatan niyang kabanalan ng mga binyagan, sinasabi po ni Apostol San Pablo na huwag pahalagahan ang sarili ng higit sa nararapat, kundi ng buong hinahon
Pagpalain nyo ang umuusig sa inyo. Pagpalain sila at huwag sumpain. Sa kanino man ay huwag gantihan ng masama ang masama. Makipagmapayapaan kayo sa lahat ng tao. Huwag kayong maghiganti, mga minamahal. Huwag kang pasupil sa masama. Bagkus, supilin mo ng mabuti ang masama. Ay, napakaganda po ng sulat ni San Pablo Apostol sa atin para po sa kahinahunan. Ano po? Kasi kadalasan, di ba, Sister Marjorie, pagka halimbawa nakarinig ka ng nagawa ka ng masama, ang pinaka-tendency ng ano mo, ng reaction mo, gawin mo rin kagad sa kanya yung sinampal ka. Agad, gusto mo, hindi lang sampal, suntok eh. Opo. Ano po? Yun nga yung pagpapahalaga na nasasabi pa natin minsan, hindi ako karapat dapat na gawan ng ganon. Parang ganon. Oo, yun nga. Pareho lang tayong tao po. Kahit sa mga pumapasok posisyon. Pumapasok yung ano tuloy, lahat. Opo, Lahat ng mga sabing ganon hibo ng demonyo, Opo. pagmamataas, lahat, no? Opo. Pumapasok, no? Sa ganong bahagi. Pero dito nga, pinapaalala nga ng ating mahal na San Pablo Apostol, San Pablo na Apostol na bilang mga binyagan, ano po, lahat sige tayo, mga Kristiyano po tayo, binyagan po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang ating pong relihiyon ay nagtuturo po ng pagpapatawad. At ang pagpapatawad na yan ay nagmumula sa pagiging mahinahon. Opo. Ano po, kung wala po tayong pagkahinahunan, hindi wala po sa ating pagkamahinahon, hindi po tayo makakapagpatawad ng tao. Ano po? Kapag minura ka, agad-agad, sigurado, minura mo na rin yung tao. Kaya ito po yung kabanalan ng mga binyagan na binabanggit po ng sulat sa Roma, ano po, na huwag natin masyadong pahalaga ng sarili na higit sa nararapat. Yun nga po. Kaya pag minsan po kasi nawawala tayo sa pagiging mahinahon, masyado rin po naman kasi natin minamahalaga yung sarili natin. No? Na para bang, ang tingin mo kasi, ang tingin na natin pag minsan sa sarili natin, pag hindi tayo pinakinggan, parang wala tayong kwenta. Yun ang nagiging natin. Dahil nga yung sobrang higit na pagpapahalaga natin sa sarili na higit sa nararapat. Yung binabanggit nga rito ng sulat, ano po. Sabi nga, kundi buong hinahon na pagpalain nyo kundi ng buong hinahon. Ibig sabihin magpakahinahon tayo. Ano man ang ginagawa sa atin, yung kahinahunan dapat natin talagang unang-una siya nating dapat na gawin, magpakahinahon at pagpalain ng mga umuusig sa inyo. Ayan. Ito na nga po yung aral talaga ng Kristyanismo na sinasabi nga ng ating Panginoon doon sa Ebanghelyo niya, kapag sinampal ka sa kaliwang pisngi, ibigay mo pa yung kanan o sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Bahala na po kayo mga minamahal mga taga-subaybay na po. Kung saan kayo nasasampal, bigay nyo yung kabila. Ayan po yung aral ng Kristyanismo na itinuro po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Na hanggang sa ngayon, atin pong hinahangad na magampanan yan. Na maging mahinahon at maging kasangkapan ng Diyos na maging isang misyonero niya sa pamamagitan ng kahinahunan. Saan man po yan, sa loob ng ating pamamahay, ng ating tahanan, sa ating pakikisalamuha sa komunidad, ng ating mga nakakasalamuhang mga tao, at sa espiritualidad ng ating buhay na tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok, ibig sabihin po ng mga pagsubok, yung mga pangyayaring hindi na po natin gusto. Opo. Ayaw na po natin hindi po natin inaasahan, na tayo malagay sa isang kalagayan na halos isipin natin para bang pinababayaan na tayo ng Diyos. Isang kalalagayan na para bang gusto na nating magtampo sa Diyos. Ayan. Isang kalalagayan na para bang iniwan na tayo ng lahat. Pero hindi po, Ang lahat pong yan ay papanaugan ng kaunawaan kung tayo po ay magpapakahinahon at magtatanod sa ating mga sarili. Ibig sabihin po ng pagtatanod, tayo po ay mananalangin. Bubuksan po natin ang daan ng ating mga puso sa pananalangin para po makarating po sa ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat, sa ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng mga saloobin po natin tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayaring mga pagsubok sa ating buhay. Basta't ang ating pong gawin, sabi nga po nung nasa sulat, magpakahinahon po tayo
at magtanod. At huwag nating ariing higit na mahalaga ang ating mga sarili ng higit sa nararapat. Ito po yan, ang kabuuan po ng ating paksang pagkamahinahon. Kaya, nanyayaan po namin kayo na try po natin na gawin po ang saloobin na ito sa ating mga sarili, mga minamahal mga taga-subaybay. Opo. Kahit mahirap po, yun, gawin po natin. At amin po kayong inaanyayahan sa aming Facebook page. Paki-search lamang po Mysticismo, paki-like lamang po ito at inyo na pong makikita ang aming mga paksa. Gayon din po sa youtube.com, paki-search lamang po ang title ng aming paksa, Pagkamahinahon, at inyo na pong makikita at mapapakinggan. Gayon din po sa pagtatapos po ng aming programa, ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumabaybay at makinig sa susunod na programa. Dito pa rin po sa himpilan ng mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Maraming salamat po. Subalit bago po tayo magtapos, sister, pwede bang magbigay kayo ng number para mga gusto mag-text sa atin? Ay, ayun po. Sa mga gusto pong magtanong o humingi ng mga magbigay po ng share ng kanilang kung gusto nyo pong magbigay ng share sa amin, ay inyo lamang po kaming kontakin sa numerong ito, 0998-570-4250. So, yun po. At maraming pong salamat sa inyo pong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay. At sa ngalan po ng ating programang Ang Tunay na Buhay Maka-Diyos o ang Mysticismo, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pakikinig dito po sa programang Ang Tunay na Buhay Maka-Diyos. Dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. At sumayin niyo rin.